Gandang hapon po sa ating lahat. Para po sa mga baguhan na magpo-bonsai, andito na naman po tayo, magti-training po tayo about po dito sa ating paikos. Ito po. Ito ay gali lang dito sa tabi ng aking paso, ay mga time na paso. Ngayon, try natin na i-wire ito tapos tanim ulit natin. Ano na po ito? 2 days na po siyang putol. Tapos binabad ko itong puno niya sa tubig. Try natin na mapabuhay. Siguro mo ba ito kasi ano to? Kasi ito sa variety ng paikos. Okay, try natin. Samahan niyo ko po. Yan, nalagyan muna natin siya ng wire para hindi tayo mahirapan. Pag-wire dapat tabi-tabi lang ganyan para yung pag-curve natin ay madali, yung paglagay natin ng design. Ayan, try natin kung anong gusto nating design. Ikaw ang gagawa nun. Pwedeng dito yung front kasi malawak yung ano, walang sanga. Gawin natin. Ito lang yung pahuli natin to. Kaya ito walang dahon kasi pipili po tayo ng gusto natin kung alin ang ititira natin na mga branches niya kasama. Yan na po muna gagawin natin. Tapos lagyan natin dito sa ating training pot. Ganyan lang po siya. At least may curve na yung katawan niya. Ganito yung paggagawa sa mga bonsai materials na maliliit pa yung ating materials. Gagawa pa lang tayo ng ating bonsai. Pag ganito po ay makukuha natin yung gusto natin sa ating bonsai. Ayan, pwedeng ganyan po ang forma, pwede naman ganyan. At least mayroon na tayong mga potential na sama. Okay, gawin na natin. Ayan po, dito sa aking rooftop meron na po ko ditong naka-reading mga ginawa kong garden soil para sa aking mga beginners. Hindi pwede po walang halo, dapat buwagab siya kasi pag diniligan natin wala kagad yung tubig, tapos madaling umugat pag dito. Kapag puro naman na buhangin pwede rin kasi wala kagad yung tubig niyan. Pero sa akin lagyan natin ganito para madaling umugat siya. Okay, ito po yung training pot ko. May 3 butas po siya. Itong mixture nga po pala ay lupa, tapos yung uling na galing sa malalaki, yung pinong-pino na po. Yan ang inano ko, ilinagay ko. Okay.
Yan po. Ilinagay tayo maliit na wire para isabit natin dito yung ano. Pinakapuno niya. Kahit pa paano, hindi mabubunot. Lagyan ko dito ng ano para tumayo ng konti. Lagyan na natin ng lupa. May bonsai na tayo. So, sa mga nag-uumpisa, ganyan po ang ginagawa. Yan, okay na po ito. Yan, at least may bonsai na tayong bago. Okay na po yan. Tapos lagay natin to sa lilim mga ilang linggo po. Pag alam na natin na buhay na, labas na natin. Lilim lang yung hindi na aarawan. Meron ako ditong mga linagay, tatabi ko doon. Ayan po, dito natin ilagay. Ito po yung mga ano, panibago kong ginawa. Ito po ay Argao Taiwan, pero dito lang diyan sa Bicol. Argao dagat, marami dito sa Bicol nakukuha. Ito Picos po, yung pinagkatingans ko na maganda yung potential niya para maging bonsai kasi sobrang iksi niya. Buhay na po siya. Pinutol ko doon sa isa kong binobonsai, yung winner ko, tapos parang hindi ko gusto, pinutol ko. Ayun, dito ko po yung pinutol. Marami kasi siyang sama. Ito yung ano, buhay na po. Ito yung winner ko dati, yun sa aking mga vlog. Ito po yun, buhay na po siya. Dito ko po pinutol para maiksi lang po ito. Baka nga pagdating ng panahon putulan pa po ito na hanggang umiksi kasi maliit pa po ito. Kailangan maliliit po dito sa kanyang taas kasi kailangan itong pahabulin na lumaki. Ganyan po siya, lumaki muna to. Kaya ang iba po niyan, putol lang ng putol dito sa malalapit, saka mo siya kukuha na ng mga magagandang sanga. Kailangan mo mapalaki po muna itong puno. Kaya sa susunod yan, dito lang ang putol, ganyan. Kaya dito, para ito tumaba. Kaya ang ginawa ko niyan, papalakihin muna natin yung puno niya. Okay, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Maraming salamat po. God bless sa ating lahat. Ito nga pala ay Copy Bonsai Pot Vlog. Thank you and God bless.